Alright, mega love shout out. VP Sara, inaming hiling niya ang paggastusin ng government ng 288 million sa daily chopper ride pauwi ng Davao, sanhin ng PBBM VP War. Diyos ko po, pakinggan natin. Podcaster, pasok. Buenos dias, buenas tardes. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Pasok, Sir Val. Even in the world, na kasing kapal, kasing insensitive, Nakabo. kasing feeling entitled, Nakabo, feeling malama. royalty, Yun lang. kaysa kay Vice President Sara Duterte. Ngayon siya mismo inamin na yung hiling niya na gumawa ng daily trip to Davao. Daily. Alam niyo ba magkano ang gagastusin ng isang tao, sabihin natin private or military helicopter, lalo na yung sa atin, medyo luma na yan eh. Ang cost ng flight sa isang helicopter ay pwede umabot ng 600,000 one way. Wow. 600,000. At mali. Tingnan natin yung maganda yung kwan ginawa ng BAT team eh. Yung research. Ito ha. So okay ha. Yung a direct long distance helicopter flight from Manila to Davao, hindi talaga ito ino-offer dahil ang laki ng gasto sa 950 kilometer distance, almost 1,000 kilometer distance, at it will typically cost about 600,000 one way, depending on the aircraft size, So at kailangan gagawa siya ng mga several fuel stops, yun, dadaan siya ng mga iilan mga 1 to 2 stops. Gagawa siya ng 2 to 3 stops, ganun. So nire-recommend nila kung ganito, private jet ka na lang. Pero dahil libre, dahil tayo, ikaw, ako ang magbabayad, edi ox lang, no problem. Anyway, si Sara, komportable. Nawawala yung signal No wonder nakita nyo. Hindi, unstable daw yung akala ko kung yung nawawala ng signal si Podcaster. Kaya nakita nyo, meron ba kayo nakita? Paldo talaga. Kayo mga DDS, nakasalubong nyo na ba si Sara sa airport? Meron ba kayo nakita ng mga picture ni Sara sa NAIA? Siyempre, kiniklaim niya, araw-araw siya umuwi ng Davao after her work. Meron ba kayo nakita na nakasalubong nyo ba si Sara sa isang eroplano? Sa commercial plane? Nakasalubong nyo ba? So, ibig sabihin, wala tayong nakikitang picture. Siyempre, mga DDS, nakita ko si Sara, nakipag-picture ako, nakipagkamay sa akin si Sara, ganun. Si BP, ganun. Siyempre, mga 2 chopper yan. 3 chopper yan ang mag-escort sa kanya kasi yung isa, at least 2 at yung isa backup. At nandun yung security niya. At kung may kasama siya mga staff, mga executive assistant, baka kasama pa niya lawyer niya. Kasi both BP and DepEd secretary ang posisyon niya. So, mga 2 chopper yan. Kung 2 chopper, that's 1.2 million one way. That's 2.4 million two-way per day. Daily balikan. Or pwede bumalik the next day. Pero ganun rin. And then, uuwi na naman. Ganun. My goodness. Samantala sa Europa, nagtitrain yung mga prime minister, nagdadala ng kanilang mga luggage, mga knapsack. Mas spoiled pa nga yung mga opisyalis dito ni President Bongbong Marcos kung nagpo-foreign trips. About 200 mga palamunin, mga patay gutom, mga minions sumasama sa kanya. Ganun rin kay Duterte. Pero ibang mga prime minister sa Europa, 3 lang sila. Sasakay lang sila ng first class or business class. Minsan nga economy class lang. May isa o 2 lang. May isang presidential guard or 2, and then isang or ang prime minister lang ang first class, economy yung mga bodyguard, and then yung staff, ganun, nasa first class rin. Pero ito si Sara, akala niya nasa tayo, nasa American state tayo, or anak siya ni the late Queen Elizabeth sa labas. Grabe. And
Siya mismo umamin sa recent interview. Swerte lang siya nagkasakit si Bat eh. Kaya, kahit kuwan pa lang tayo, medyo under the weather, pero umiiral yung galit natin. Actually, last week pa ito lumabas, pero we have to bring this to your attention. So, sabihin lang natin, hindi pa nga na-compute ng staff yung kuwan eh. Pinacompute ko, 1 helicopter lang. Na ngayon, na-realize ko, dapat pala 2. So kung 1 helicopter, sabihin natin, nagtatrabaho si Sara, 20 days a week. Sabihin natin, 20 days a week. Monday to Friday lang. Day off Saturday, Sunday. Although I doubt it kasi kailangan rin marami activity Saturday to Sunday. Okay, 20 days. Times 1.2 million equals 24 million a month. Gagastusin natin kay Sara. At inamin niya, ang galit niya kay Marcos, hindi naman umabot ang 1 year, pinatigil na yung daily flight niya to using the presidential chopper to Davao. Tinigil na. So, hindi natin masabi. Umabot siya ng 10 months, sabi niya less than a year. Baka umabot siya ng 10 months, 8 months. So, times 24 million. Magkano na yun? In fact, natakot siguro si Marcos, baka siya na ang pwede kakasuhan ng plunder after mawalan yung immunity niya dahil sa inalaw niya si Sara na gumamit ng presidential chopper at gagastusin ang taong bayan ng 24 million a month. O kung sabihin natin 2 choppers, pati escort kasi sabi niya papatayin siya ng mga rebelde or may galit sa kanya yung mga terorista ganun dahil ginagamit niya ang pangalan ng mga yun para magnakaw sa confidential funds niya. Yan parati 'di ba yung kanya yung anti-communist stand niya ginagamit niya para ma-justify yung pagnanakaw sa confidential funds. Okay? So kung 2 chopper, that's already 48 million a month. O sabihin na natin, isang chopper lang. That's 24 million a month. Times 12 months. That's 288 million. 288 million a year. Eh kung 2 chopper, may kwan pa siya. May kwan pa siya, may yung batalyon niya sa isang chopper. Yung mga Vice Presidential Security Group. That's i-plus mo lang 288 million times 2. So that's more than 500 million, half a billion a year. Dito mo makikita na wala talaga siyang sense of wala siyang empathy. Wala siyang empathy. Wala siyang awa sa mga tao. Hindi tayo third world, second world country pa lang tayo. Third world country pa nga tayo eh. In fact, dito nga sa bansa natin, sabihin nila, nawala na yung sa ibang bansa all over the world, yung lalo na yung mga advanced countries, pinakamarami yung middle class, and then konti yung rich, and then konti rin yung poor. Middle class pinakamarami, mga professional, mga negosyante, mga small to medium scale, mga businesses, owners, ganon. Dito halos nawawala na daw yung middle class eh. Meron na lang either talagang mayaman talaga or puro mahirap na lang. Wala siyang malasakit. Wala siyang awa, gagasta ka ng almost 600 million a year kung 2 chopper. And knowing Sara, most likely 2 choppers yan. 2 choppers. So grabe. Nakakatindig balahibo sa maisipin na, my goodness, ano mangyari kung presidente na ito? Uuwi siya ng Davao araw-araw. Well, hindi naman siya lalayo sa tatay niya na bumili ng 2 to 3 billion private jet na ngayon ginagamit rin ni Sandro pang date. Private jet. Meron pang mga balita na nag-away si Sara at saka si Marcos rin dahil kay Sandro kasi ginagamit ni Sandro para pang date niya. At dinadala all the way sa mga other Asian countries yung girlfriend niya using the presidential chopper. Pero presidential plane, pero gusto rin gamitin ni Sara. So nagko-conflict sila parati. Nagagalit siya kay Marcos dahil doon. So grabe, ang kapal talaga. Pakinggan nyo siya mismo, nanggaling mismo sa kanya. Unbelievable. Pero, at the time na iniimbestigahan siya, precisely for the fact na hindi siya nagpakita ng sensitivity to the ordinary people. Nakita nyo, pati medisina, pinagnakawan yung 40 million na medisina. Mapunta na sana yun sa mga mahirap, pero wala silang maipakitang preba na may bumili at nag-distribute talaga na medisina. Pati yung mga medisina pang Petratos, itong si Robin Padilla, sinasabi pa na gusto pa i-justify. Buti ka, bumili ng medisina eh. Ang hirap ng mga tao sa probinsya. Mabuti kung bumili, pero kaya nga sabi ng COA, walang bumili.
Walang prueba na nakabili ng medisina. Sinulat lang sa post-audit nila yung report na bumili kami ng medisina pero walang official receipt, walang sales invoice. Ibig sabihin, kung walang bumili ng medisina, wala rin nakabigay ng medisina. Ganyan ang SARA. So while under investigation for robbing us, for being insensitive sa poverty, extreme poverty state experienced by many Filipinos, lalo na ngayon made worse by the Iran-Iraq war, Iran-US war. Ang taas ng inflation and everything. Ito pa, may pagmumuka pa siya para sabihin na kaya nagkagalit kami ni President Bongbong Marcos, kaya nagkagera kami dahil ayaw niya ako pagastusin ng almost 600 million yearly para sa 2 chopper na i-escortan ako pa uwi ng Davao. Araw-araw. Vice President siya, siguro from time to time kung may event, ganun. Pero hindi naman araw-araw. Mag-domestic flight ka, kayang-kaya mo naman yan eh. At ata yan eh, pwede mo naman iba ipasagot sa gobyerno, pero at least pwede ka naman mag-advance booking 1 piso fare ng Cebu Pacific, pero hindi. Gusto niya yung 600, pagastusin tayo ng almost 600 million yearly or 48 million a month para sa helicopter ride niya. So ito si Sara. Talagang kapal. Ay. Sandali. Yun lang daw ang hiling niya, 2 lang. Alam namin yung isa gusto niya yung term sharing. Kumbaga, pumayag siya with the condition na pareho sila maging presidente. Ma-elect sila 2022 and then Marcos will step down after 3 years. 22, 23, 24, 25. For health reason. Incapable na ang presidente to manage the country. So he's resigning. Okay. So Sara will take over and serve until 2028. By taking over until 2028, under advice of course, ng mentor niya, si Vice President and my kumare, si Vice President and my former client, si President Gloria Macapagal Arroyo, under advisement by her mentor, President Gloria Macapagal Arroyo, pwede pa siya tumakbo, eligible pa siya tumakbo for another term. Kasi parang kay Sara, parang kay Gloria, na-take over lang siya kay ERAP. Kaya eligible pa siya tumakbo, kaya umabot siya almost 10 years or 9 years. So ganun din gusto ni Sara. Kaya ang usapan nila ni Marcos, okay, 3 years ka, 3 years ako. Ganun. So everybody happy. So yun ang isang kondisyon. Although hindi niya inamin dito. Pangalawa, itong daily helicopter ride to Davao. So panoorin niyo. One pa lang. Balik tayo sa akin. Sa akin na lang. 2 lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, 1 pa lang hindi na niya sinulod. Wala kang 1 year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya. So kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Si bata ay yung mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupay. Hindi mo ba alam OFW, once a year lang nakikita ang anak? 6 years ka lang maging vice president, why can't you sacrifice? Kayo mga OFW tingnan nyo, kayo may sense of sacrifice. Pero yung VP nyo, isang gusto araw-araw umuwi para sa mga anak. Pwede naman siya umuwi every 3 days, every weekend. Ganun naman ginagawa ng ibang opisyales na assigned dito sa Manila, pero nasa probinsya ang mga anak Lalo na kung Mindanao or pero nagtatrabaho sa Manila. Dito head ng office sa Manila, head ng government office, secretary ba? O mga kongresista, mga senator, umuwi sila mga every 3 days or umuwi tuwing weekend. Siyempre by plane. So, ganun Ganun, that's the practical thing to do. Hindi kailangan mag-chopper ka. You're not the vice president of a rich country. We are very poor. And getting poorer than other countries like Singapore, like Vietnam even. Nilampasan na tayo ng Vietnam. And yet, dahil sa ganitong klaseng opisyalis natin, kaya pakiusap ko sa inyo, Ako, recovering from sickness, but I'm already vlogging. Please make my time worth the while. Share this vlog. Like this vlog para mapunta siya sa inbox ng mga DDS o ng mga neutral, hindi pa decided kung sino ang iboboto. Kasi kung nakalusot ito sa impeachment, mananalo ito, I tell you. Sa dami ng bobotante dito sa Pilipinas, Sara might still win. Kung nakalusot sa impeachment. With the help of China na buhusan ng perang ang campaign niya pagkatapos sa i-magic yung electronic election
Dati nga kwan na sa Amerika nga sinabi naka-impluwensya sila sa mga kwan turnout ng kwan ng electoral system doon, electoral voting trends doon. Pilipinas pa. So nakakatakot talaga kung maging presidente si Sara Duterte. Babaksak talaga, magbabankrupt talaga ang Pilipinas at mas maraming mamamatay, makukulong ng mga kritiko niya. Share please. Like this vlog. Maawa naman tayo sa bansa natin. Let's help the country. Don't just watch, share. Tulad ng sinasabi ko, maka-convert lang tayo ng minds, maka-convert lang tayo ng mga 10 DDS kada araw o 50 DDS kada araw. Mamulat ang mata nila. That's a major victory na going to 2028. Nakakatakot talaga ito si Sara. So, tuloy tayo. Sige, sabihin na natin ng personal yan Pwede naman hindi ko pa rin yan Fine, doon tayo sa bigas. Tinupad ba hindi? Okay. May makukulong before Ang galing niya. From admitting na wala siyang malasakit sa tao sa pagdidemand kay Marcos na pagbigyan yung hiling niya na paggastusin ang gobyerno ng 600 million a year sa helicopter ride niya. Incidentally, kung yun ang cost ng 2 choppers ride, yun na rin ang halaga ng confidential funds niya 612 million. So, ibig sabihin, hindi lang tayo mawawala ng 512 million sa confidential funds, kundi another 600 million sa chopper ride expense. Yearly. So, more than 1 billion ang mawawala sa atin yearly. So, tama rin naman ang desisyon ni Presidente na itinigil ito. Pero sa pagkasabi ni Sara, umabot pa rin ito ng almost 1 year. So, panoorin niyo to. Ulit. So, bakit pa kayo naniniwala doon? So, ang bilis. Habang ang kapal-kapal niya para aminin na pinagastan niya ang gobyerno for several months, almost a year daw, ng almost 600 million a month. Sinasabi niya na ito si Marcos hindi tinupad yung pangako na ibaba sa 20 yung per kilo price ng bigas, ganoon. Paano ibababa kung tuloy ang pagnanakaw mo? Anong ibibigay sa tao kung tuloy ang pagnanakaw mo? Diyan na pupunta sa mga helicopter ride mo yung dapat sana bigyan subsidy ang mga farmers para mababa yung presyo ng bigas. Tapos bumalik na naman siya sa flood control. Diversionary tactic na naman. Balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yung sa Dodge, 1 pa lang binila niya si Balot. Wala pang 1 year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya. So, kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Si Papa ay yung mga anak ko. Wala siyang, hindi na pinupad. Sige, sabihin na natin ng personal yan Pwede naman hindi ko pa rin yan Fine, doon tayo sa bigas. Pinupad ba hindi? Okay. May makukulong before Christmas. Pinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala doon? Balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yung sa Dodge, 1 pa lang binila niya si Balot. Wala pang 1 year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya. So, kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Si Papa ay yung mga anak ko. Wala siyang, hindi na pinupad. Sige, sabihin na natin ng personal yan Pwede naman hindi ko pa rin yan Fine, doon tayo sa bigas. Pinupad ba hindi? O yun, grabe. Ang galing. Ang kapal talaga. So isipin nyo the Philippines is a poor country. Pag nagmamakaawa tayo sa Amerika para tulungan tayo, military and economic aspects and trade and everything. Pero yung Amerika mismo, a superpower, pinagamit lang ng gano'n din, Vice President si J.D. Vance. Pinagamit lang ang helicopter para ang US Marine Corps helicopter na this month na ang tawag Marine 2. Ginamit lang niya para dalhin yung anak niya sa golf lesson sa Joint Base Andrews in Maryland sa Amerika. Na issue na siya, na criticize na siya ng mga tao roon. One time lang 'yun. Sana gagamitin niya at ito pang worse. Hindi naman natuloy dahil ang trip dahil ang sama ng nagka-thunderstorm. Plano pa lang o pinaghandaan pa lang niya yung US Marine Corps helicopter. Ginawa ng issue ng mga Amerikano dahil kasi ang chopper per hour ang kwan yan Per hour ang cost niyan. Tayo nga nag-compute tayo aviation fuel and
and everything. Pero meron pa yan mga kwan, meron pa kino-compute mo rin yung lifespan ng mga piyesa diyan. Kung baka may mga piyesa diyan na pagkagaya sa eroplano, kung ilan flight hour ang ginamit, ha? Ilan flight hours ang ginamit, palitan mo na. Hindi yan pareho sa kotse, ay nasira yung brake ganun or put na yung brake ganun. Pwede pa to kung ipaayos ko na lang sa mekaniko. Hindi pwede ganyan yung habang mid-flight. Sige, nasira yung isang pyesa, sige palitan natin. Habang mid-flight, crash ka na nun. So, kaya kahit sa Amerika, kinundi na yung mga ng media ang action ni may nag-leak rin sa Marines. Galit na galit rin kay US Vice President J.D. Vance sa pagka-abusado niya, ha? At inappropriate misuse daw of taxpayer-funded military assets, ha? Kasi daw ang cost daw dito ay $24,600 per flight, ha? Or 1 million per flight kung dito, ha? So ganoon rin, 1 million rin, ha? Per flight. Mas mataas ka ito, ha? So siguro mas malaki naman yung Marine One helicopter, yung parang ang daming makasya sa loob. Kahit buong pamilya ni J.D. Vance, kasya sa loob, pati mga aso at pusa. Parang yun kagaya sa ginamit kagaya sa ginamit ginagamit ni Donald Trump, yung nakikita nyo naglalanding sa White House. Yung malalaki, pwede talaga mag-meeting sa loob, pwede kasama yung mga cabinet members, mga staff, ganun. Hindi pareho sa mga UE helicopter natin dito. Ang sikip-sikip, ha? So, yan, ha? So, ganyan, ha? Kalustay, ha? Sara Lustay. Ganyan kalustay. Ha? So, another official rin na naipit sa kontrobersya ay itong si FBI, ha? Sa Amerika, si FBI Director Kash Patel. Ang galing ng mga staff ko, FBI Director Kash Patel na pinaghandaan sana yung helicopter, ha, para bisitahin yung girlfriend niya sa Chicago. Na-criticize rin siya, ha? Hindi na, at kinancel na rin niya yung helicopter ride niya para bisitahin yung girlfriend. So Amerika yan, most powerful country in the world. Ang daming helicopter, tagabigay sa atin ng mga UE helicopter. Ang daming mga Patriot missile, daming mga F-35 na jet plane at saka supersonic na mga bombers. And yet issue sa kanila itong paminsan-minsan ginagamit sa personal. Dito si Sara, ha? Gusto araw-araw gamitin. Ibang klase. Paldo yan. Ang Paldo yan, Chairman. Araw-araw. So ganyan kakapal, ganyan kalustay, ha? Ang Vice President natin, and yun lang. all the more reason na talagang ngayon pa lang tayo, ha? Let's not wait for 2028 to do something. Let's do it now. You can do your part by spreading itong vlog na ito by sharing and by liking itong vlog, ha? And telling people, ha? By word of mouth. Alam mo ba si Sara ganito? By word of mouth, spread the word, ha? Gagawa pa lang tayo ng follow up dito, ha? And kasi dito talaga makikita mo talaga hindi normal ang pag-iisip ni Sara kung ganito, hindi normal. Ha? Dati na, kaya nga saltik pa siya na aminin na humingi siya at pinagbigyan siya ng almost a year ng daily yung hiling niya na umuwi sa Davao araw-araw. Grabe. Kahit dito sa Pilipinas wala pa ata BP na umasta ng ganyan kabastos, ha? Buti sana kung sabihin mo na meron, ginagamit naman din talaga niya helicopter para mag-inspect ng mga schools, kung ginagawa niya yan, inspection ng mga schools, o kaya binibisita yung mga vice presidential yung tinayo niya, 15 vice presidential offices, satellite offices. Isipin niyo, ha, ang presidente walang presidential satellite offices all over the country. Pero si Sara, itinayo yun para lang i-duplicate yung function, yung tao, imbes pupunta diretso sa ospital, dadaan muna sa Vice Presidential Security Group kasi kinuha niya yung budget ng DOH, imbes mga tao na imbes mga estudyante kukuha ng assistance sa anuman financial, yung mga mahirap sa mga colleges, imbes diretso na lang kukuha sa CHED, pupunta muna sa Vice Presidential Satellite Offices. Kahit sa amin sa Zamboanga City meron, ha? Kasi yun ang pangkampanya niya, parang yung malas sakit ni Bongo, centers ni Bongo. Malas sakit. Wala na ata yun, meron pa ba? Parang wala na. Yung sa amin sa Zamboanga wala na.
So ganyan. Wala nang ginawa si Sara kundi manglus tayo ng pera. So yun lang. Gusto ko lang ipaabot ito sa inyo because this thing cannot wait dahil we are working against time to try to stop Sara. Anybody but Sara sa 2028. So sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and mag-ingat sa masamang panahon and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Naku pa, lustay talaga. Lustay talaga. Diyos ko, Lord. O siya, next topic tayo, Ma'am Sat. Ay, nakikita ko sa gilid. Ito, nakikita nyo? Talon na tayo. Si Kapunan, nakikita ko sa gilid. Oh. Ito. Na-interview siya ngayon 2 hours ago. Ito na lang. Latest to eh. Talon muna tayo dito. Kay Kapunan muna tayo, Ma'am Sat. Kaya Atty. Kapunan.